Hello! Welcome po to another edition ng ating podcast. I'm your host, Mark Gamboa. Kasama ko ngayong host, of course, si Kume and si RJ Angeles. Yes, And ang magandang araw. guest natin ngayong araw ay very special. Isang napakalupit na membro ng Kamara. Oo, ito Controversial. paborito ko actually sa mga congressman. No? Si Deputy Speaker Paulo Ortega. Hello, magandang Hello. araw. Yes. Mga ano, Welcome po, Kong. Yo. pressure ah. Yeah, okay lang tayo dito. Hindi, ako DS naman, Pao. ako naman. Steady lang tayo dito. Oo. Pero Siyempre, diretso tayo sa mga mainit na tanong Oo. agad. Yun, Huwag tayo impeachment. magpaligoy-ligoy. Okay? Oo. Of course, alam naman natin kayo yung nag-sponsor nun, 'di ba? Nung final na impeachment. At ngayon, nagsimula na sa Senado yung trial. 'Di ba? Kamusta naman yung first week nung trial dito sa impeachment laban kay VP Sara Duterte? Baka ano, ako siguro yung lucky charm kasi nung ako nag-endorse, natuloy eh. Di ba? Nung nakaraan na nag-endorse, di natuloy eh. Malas. Hindi naman. Hindi naman. Kinulang lang sa swerte. Yun. Okay naman, so far actually, parang yung feeling na, uy, nag-umpisa na natin. So parang, jump ball pa lang eh. Maaga pa ng konti. Too early in the game, sabi ko nga. Pero, at least, nasa proper forum na lahat to para ma-address itong mga katanungan saka mabigyan ng sagot ng mga, mga iba't ibang umusbong mula sa 19th Congress hanggang sa present. So, kamusta yung naging performance ng prosecution team so far sa itong unang 3 araw ng impeachment? Ako, syempre hindi naman tayo abogado, pero nakita natin yung preparasyon lumabas dito na yung paghahanda. Medyo matagal din po naghanda ang prosecutors, individually and by groups. Sabi ko nga nang-asar pa ako ng konti, A positive yung grado nila para blood type pa din, di ba? Siyempre mahilig sila sa blood. Kaya blood type nga, A+, di ba? Pero medyo maaga pa ng konti. Pero makikita mo talaga pati yung witness, hindi nila matibag-tibag, maganda yung latag. Doon mo makita yung paghahanda talaga. Yes. So, Kong, yung Kong, di ba may pre-trial time kayo po? So, ang nangyari ba, pinakita ba doon or ngayon lang, nag-boom talaga? Hindi ako part nung nung mga pre-trial. Pero ang maganda rin kasi, sabi ko nga, nagjo-joke ako na unofficial spokesperson ako, 'di ba? Wala akong designation pero I mean, andyan tayo as a supporter of the prosecutors ng House. May mga hindi kayang ibigay yung prosecutors at saka limited po yung kaya nilang sabihin. Pero wala akong doubt sa paghahanda nga nila. So lahat naman ng inaasahan nila during the first 3 days, tingin ko na napalabas nila yung mga kumbaga nakalatag yung paglalatag nila is syempre kailangan mas naiintindihan to dapat ng taong bayan kasi ang direct audience mo to maliban sa mga senator judges yung taong bayan, which is yun nga po yung concern nung una na baka maraming hindi masyado makaintindi, although Medyo na naman ngayon ng tao makikita mo online na parang iba na rin yung level of discourse meron yung mga pilosopo, yung mga pilosopo Tasyo, pero more than that, nakikita mo na naiintindihan ng tao kung ano yung nangyayari. Pero siguro DS pa para sa mga ibang nanonood na maaring hindi pa naintindihan kung ano yung nangyayari ngayon, di ba? Kasi may 4 na articles of impeachment. So yung ngayon, ang inuna nila ay yung 4th article. Pwede nyo bang i-explain sa viewers natin kung ano yun, tapos ano yung plano ng prosecution para patunayan yung article na yun? Yung sa plano ng prosecution, may mga konti naman tayo na nalalaman, pero syempre, ang pwede lang talagang i-discuss dyan, yung mga nangyari na. Nangyari na. Pero sabi ko nga, hindi na kailangan ipaliwanag itong grave threat Sabi nga kanina, nasa isang show din si Congresswoman De Lima. Sabi niya, a threat is a threat. Sobrang napakasimple po. Sabi, ako rin, hindi ko na nga maintindihan kung ano pang paliwanag ang kailangan mong paikot dito. Sabi ko nga,
other than that, palusot na lang lahat na hindi mabigat tong nangyari o yung article na tong sa grave threat, palusot na lang talaga yan. So, nakikita natin na ako dito malapit yung puso ko sa lahat ng articles. Di ba may unexplained wealth, yung mga iba Elvis pang Piatos. yung confidential funds. Ako dito talaga ako sumisentro dahil sabi ko nga, sa ibang bansa yan, nasa pinto mo na yung Secret Service. Pagkatapos ng ganito. Hinuhuli po talaga. No? Oo. Talagang no hesitation. Tapos iimbestigahan na agad yan. Hindi nakahantong sa impeachment. Hindi na ganito kahabang discourse. So kasi po, syempre, kayo po ay representative ng La Union. Oo. Diba? And syempre, personal din sa inyo, mga Ilocano din, na tinreten yung ating Pangulo tsaka yung kanyang pamilya. So, sa inyong distrito ba, anong sentimiento ng mga taga sa inyo pagdating dito sa mga threats laban sa Pangulo na alam naman natin na talagang mahal na mahal nila yung pamilyang Marcos. Lalo po dun sa mga medyo mas senior na members po. Kasi parang hindi Pinoy Yung biro mo yung ganito ka tindi na manggagaling pa sa vice presidente, sa pangalawang pinakamataas na posisyon. Medyo personal din po sa mga sa lugar po namin. Very personal po sa kanila to na parang yung term nila dakes ang sama, sobrang sama nung ginagawang ganyan. Anong term ulit? Sorry. Dakes. DAKES, dakes. Dakes. Masama. So, bakit humahantong sa ganyan? Why do we resort in such things na ganito? Usually pero yung sentiments dun sa amin, syempre iba. Ibang-iba, talagang nakasandal pa rin sila sa nakasuporta sa Pangulo. Pero sabi ko nga, Tagalaw yun ako. I am a supporter of the admin. Ilocano ako. Nasa isang region kami, pero hindi na kulay o lahi o language ang pinag-uusapan dito. Yung accountability muna sa taong bayan, which is maganda dahil nandiyan na tayo sa impeachment ngayon. Naumpisan na. So ano kaya yung next na article kung na next week? Kasi sabi ni Kong Chua po, mas pasabog daw po na darating na itong week po. Hindi, next week na doon pa rin tayo sa sa grave threats pa rin. Grave threats pa rin. Oo. Although may mga pwedeng magbago diyan like yung mga ipipresenta nila na witnesses, hindi naman kasi pwedeng ilatag kung paano yung diskarte. Pero kaya nga nung tinanong ako sa isang interview, sabi ko merong pasabog, sabi ko. Yun. Pero baka 5-star muna. Siyempre, hindi mo na bibiglayin kasi minsan sa legal world yung considered na pasabog sa kanila sa ating mga regular na nanonood, parang hindi masyado Pero kung mas iniintindi mo, well, iba yung rating sa atin Sa atin parang kada objection job Ganun Yes. Pero which is maganda, sabi ko nga, magandang pinag-uusapan to at ginagawang pulutan sa bawat kanto ng Pilipinas para naiintindihan ng tao. Aware lahat. Oo, saka may malasakit saka interest sila sa nangyayari. Yes. So magandang makita din ng mga tao, maintindihan nila na hindi ito normal na gawain ng isang mataas na opisyal, yung magbanta sa kapwa niya opisyal. Never in the history of the Philippines na nangyari ito. Na pinakamataas na opisyal, Vice President pa yung nag-threaten sa Pangulo. Mapapansin mo yung mga supporter, yung supporter ng Marcos sa mga Ilocos, hindi naman po ganito yung di ba, yung mga comments sa comment section. Sa comment section natin, di ba, pag nakikita mo, maganda ka na sa 2028. Parang nare-reflect yung yung culture of violence na hindi naman dapat, hindi normal, hindi maka-Pilipino yung ganung klaseng aksyon, ganung klaseng pag-uugali. Dapat maalis na, bumalik na tayo sa dating Pilipina. Actually, nakakahiya, saka nakakalungkot yung parang pagsunod o pag-idolo o pagsama nila sa ganung perspektibo saka impluwensya ang Pinoy likas na magalang, masayahin saka marespeto Oo. Yan yung mga naalala nyo pag bata tayo, 'di ba, sa civic at kultura. Yes. Yan yung mga traits ng Pinoy na pinagmamalaki, pinagyayabang natin sa buong mundo di ba? Po at opo, tayo lang meron yan. Di ba? Tayo lang. Tapos ganun na ito,
balik tayo doon sa sa mga kaganapan ng unang 3 araw. Of course, ang sinalang na witness si Kalilong, para sa tingin nyo, sinubukan nilang question yung kanyang mga credentials, yung paraan kung paano niya na-record yung video, pero paano nyo mag-grade yung naging pag-witness nitong si Kalilong? Ako simple lang. Sa buong kwarto na yon, tingin ko siya yung pinaka-qualified saka pinaka-expert doon sa pag-iimbestiga eh. Hindi naman kailangan maging abogado, hindi naman kailangan maging congressman, hindi kailangan maging senador, hindi kailangan maging agriculturist para gawin yung ginawa niya. Pero siya lang may kakayahan nun. Yes. Kaya kahit paulit-ulit na tinatanong yung tungkol sa credentials niya, sabi ko, baka sa buong impeachment court, siya lang yung may capacity na gawin yung investigasyon na ginawa niya eh. So, di talaga nila mahirap mong tibagin kasi very knowledgeable siya. Alam niya yung ginagawa niya eh. Expertise niya Oo, talaga, no? oo. Yun nga po, no, parang kino-question yung di ba? Gumugol ng mahabang oras yung talagang session nung araw na yun para dungisan itong credentials ng Totoo. NBI agent na si Colleen. Totoo. Pero eventually po di ba, nakita natin yung video na piniresenta ni Kalilong, yun din naman pala yung gagamitin nila. Ano pong masasabi niyo? Saka ginamit din Oo. yung diskarte ng prosecutors na snippets din ang kinuha nila. Hindi buong 2 oras. Ginamit din nila. So, kaya nga hindi na yata nag-redirect si Attorney Ligutan kasi, inamin niya, parang inamin na rin nila. Saka tinanggap nila yung video source na yun eh. Pero sabi ko, ang tagal na nakalabas yan. Napanood na lahat ng tao yun, di ba? Tinanong pa nga sa kanila kung legit o saan lang galing yung video na yun. Siguro, parang wala yatang tao sa buong mundo na o sa Pilipinas na magsasabing hindi nila Hindi napanood nangyari saka talaga, hindi legit yung press con na, yung live na yun eh. Ang dami naka-witness, ang Oo, dami ano na yun? nakakita, Buong mundo nakapanood ng live stream. Headlines So, sa ibang... wala nang question. Wala, basic na yun, no? Basic na sa atin yun. Mga technicality na lang nandun si Kalilong dahil sa expertise niya para Parang ipakita. reinforcement na lang Reinforcement na lang. of the what was shown. Pero, tingin ko, hindi na tanong yun. Kasi sabi ng mga DDS, 2 weeks lang nag-training, tapos parang minamaliit yung NBI agent na yun. Pero hindi, mahaba. Galing talaga sila sa gano'n. Oo, mahilig sila sa Doon na gano'n. lang sila nag-focus po eh. Kaya siguro kailangan pa nila mas maintindihan. Tulungan natin sila magpaliwanag para maintindihan nila. Ang naging strategy din DS nung sa defense team naman, parang napansin din ng mga tao, puro objection. Oo. Objection, naka 25 yata na objection. Oo. Anong masasabi nyo doon sa kanilang style na yon and doon sa naging performance naman at paano to hinandle ni Attorney Ligutan sa side naman ng prosecution? Well, normal naman yun. Pero ang parang dating lang, kung ayaw mo nang palabasin yung impormasyon, medyo hindi na yata okay yun. So, ang maganda na palabas naman po ng prosecutors yung sa side nila. Nailatag, nailabas, naintindihan yung impormasyon. Kumbaga lahat ng viewers naintindihan lang kung ano yung nangyayari. So in short, nagamit po ng maigi yung mga video na gusto nilang parang pinapalabas nilang hindi authentic eh. 'Di ba? Sa statements nila. Pati yung mga procedures dun sa loob ng court, pati pa sa pag-mark ng evidence, parang pinaparating nila na photocopy yung ginamit. Sa mga korte po, ina-allow naman po yun. So, I-clarify lang din nga po natin Oo. para sa mga kasi ang parang kinukuha nila at ginagamit nila na quote is yung photocopy is photocopy is Ina-accept na ng original. ina-accept as original. Bakit daw sa pera? Pag pinotocopy yung pera, pwede na daw original. yun yung Tinitwist mga nila na ganun eh. Yun yung mga sinasabi nating the great philosophers. Diba? Yung mga pilosopo yan eh. Pero, ang sa atin naman, tinanggap na ng impeachment court eh. So, it's beyond that. Tinanggap nila, ibig sabihin, nakita naman nila na tama yung paghain, saka alam nilang totoo. So, yun yung ginagamit ngayon sa trial. Yun nga din po yung cartoon, di ba, sa The Netherlands? No. Sa The Hague, di ba? Yung photocopy yun, photocopy din yun. pero pinapakain nila. Sa buhay nila gano'n. So, sinusuotan ng jacket. Sabi ko nga dapat walang atang yun, hindi naman maganda, di ba? Parang, wala eh. Iba interpretasyon ng
mga ibang kaibigan natin, sa mga pilosopo, wala tayong magagawa. Pero sabi ko nga, panoorin nila tong impeachment at intindihin nila. Ah. Napakaayos ng paglalatag. Kasi natututo din sa batas yung mga tao, Yes. yun ang maganda eh, no? Ito, tatanungin ko kayo, ipa-pattern ko dun sa kukopiyahin ko kung paano magtanong si Attorney Ligutan na. Ano sa tingin nyo sa performance ni Attorney Objection. Ligutan? Bake. I'm not finished. Kasi Hold your nagtatrending si horses. Attorney Ligutan kasi ang daming nabilib sa kanya. Sa yung kanyang style, yung kanyang Yes. husay sa pagtatanong, Projection. pag-handle dun sa objection ng kabila. Ganda pa ng boses. Yung baritone, yung ng boses Yung niya, niya rin, no? yung timbre ng boses no? Oo. Kaya ang Debate coach kasi siya eh. So, talagang mukhang sanay na sanay. Kumbaga hasang-hasa. No? Wala. Ang tanong ko din sa kanya, sabi niya, naghanda siya. Pinaghandaan ko tong tiyempo na to. Sigurado, hindi pa siya tapos. Marami pa siyang oras para, hindi naman pasikatan, pero pakita yung, sabi ko nga, lahat naman yung mga abogado na nandyan, magagaling. gagaling, no? Pero ang labanan dyan, yung pag-aaral sa preparasyon talaga. Makikita mo eh. Yung confidence, iba eh. Yes. Matanong lang ng taong bayan kung ano ba yun yung private prosecutor. Hinire po ba sila or volunteer po sila? Hindi, sila yung lumapit. Kumbaga, may public, may interest sila dito eh. Kasi kung abogado ka rin, once in a, di ba? Paminsan-minsan lang tong ganito, di ba? Parte ng history Sinabi ng bansa ni eh. Senator Cheese na parang 5 pa lang yata or 6 ang na-impeach na individual. So, feather to the captain siguro ng mga abogado. Saka, siyempre, iba rin yung tagisan ng galing sa katalino eh. Challenge din siguro sa kanila. Tingin ko malaking Parang Parang time niya best na of the mag-shine. best. Sabi ko nga, dapat pala, nag-abogado na lang ako. Naiingit ako sa batuhan, ang gagaling. Galing, no? Nakakaingit, sabi. Parang may mga comment din yung mga ating kababayan ko na parang mas maganda na rin mga ganyan yung ating mga politician din. Mga senador. Oo naman. Sabi po nila eh. Kaya Actually, nagulat sila, may ganun palang abogado. Oo, sabi ko, iba rin yung level ng ganun na. Kasi, mga trial lawyers, iba rin. Iba rin naman ang atake sa pagkwasay judicial ka, gaya sa amin, sa Kongreso, sa Senado. Medyo mas liberal ng konti. Parang impeachment court din na may mga bagay sa korte na stricto, pero mas liberal at saka binibigyan ng konting elbow room pag nandun ka sa mga kwasay na judicial. Kumbaga, may konting politics involved din. So, pero ang napakagandang panahon. Lahat ng tao ngayon saka lahat na nanonood, abogado rin sila ngayon. So, buong Pilipinas, Oo, lahat kasi ng view, mga lahat abogado ng view, na. pati tayong apat, Inspired. parang abogado. May law degree tayo kagad, PA, automatic. no? PA, parang abogado tayo ngayon. Ganun yung datingan nun eh. Pero may lumalaganap ng sige. Minsan kahit gaano ka kagaling na abogado kung ang hirap i-depensa ng kliyente mo, no? Yan lang dun lang nagkakatabi. Hindi mag-aaral siya lang mabuti. Wala Sabi- akong sinasabi, pero... Sabi ko nga, dyan napapasok yung, siguro may experience, may institutional na memory or background. Minsan marami, hindi lang sa abogado, sa ibang profession. Yung mga kwento, saka yung mga batuhan ng kwento ng past experiences, malaking bagay yun ha. Kumbaga, siyempre, huhugot ka rin ng diskarte mo eh. Parang para talagang sabi ko nga, hindi na inabutan ng mga mas batang henerasyon yung mga nakarang impeachment. Kasi like tayo, hindi Bata pa tayo Oo. ng mga Ina-assignment pa natin yung dati, di ba? Ina-assignment yun, book report, mga ganun, di ba? Reaction paper, ganun. Kaya sabi ko, ako, kung hindi ako congressman, habang nandun ako, parang I'm also a fan of the process and watching the entire thing. Tsaka parang unang impeachment natin ito, nakalat na yung social media. Ah. Kasi nung dati, lahat ng Oo, nakikita mo, iba, puro sa oo. balita lang. Ngayon, Oo. lahat meron ng opinion, meron silang sariling interpretasyon doon sa mga video. Lahat abogado. Lahat abogado na dahil sa Oo. social media na Oo. Saka mas mabilis yung impormasyon. Oo, Mabilis din yung reaction. reaction.
So, magagamit mo rin yan kung siguro part ka ng defense or ng ano. Kasi makikita mo rin yung temperatura ng buong process eh. Gaano ba kahalaga yun? Di ba, syempre, ang kailangan ma-convince ng mga prosecutors ay yung mga senator judges. Pero, syempre, hindi din maiwasan yung parang court of public opinion. Gaano ba kahalaga yun na hindi lang mapatunayan sa ebidensya or doon sa mga judges, pero pati sa publiko ay mailatag ng maayos yung kaso na naiintindihan nila? Actually, nung nag-umpisa yan, naging court of public opinion na yan eh. Kahit nasa hearings pa lang sa justice. Although, yung mga senator judges natin, may kanya-kanyang team din yan eh. So, meron din nag-check, meron ding nakikiramdam kung anong pulso. Namumulso din yung mga yan, kumbaga. Pero, sabi ko nga, syempre ideally impartial yan kasi mga judges. Pero, syempre, dapat yung tenga nila nasa ground din. Alam din nila yung sentimento ng taong bayan. Kasi maring may gusto silang desisyon, pero kung maramdaman nila na yung taong bayan talagang lahat dito napupunta yung ano Pero gaya nga sabi ng prosecutors, dapat i-outweigh lahat yun nung lakas ng ebidensya. Para makita. No. Pero kung may napansin kami sa taong bayan, may ilang senador na tahimik lang. Hindi sila pumupunta doon sa mag-comment. So, may tendency ba yung 13 madagdagan para maging 16? Baka masyadong maaga, no? Para Pero sabi ko nga, nagpupulso yan. Although baka kaya hindi sila tumatayo dahil wala pa silang mga tanong procedurally or may mga tanong na directed to the witness or the defense or kahit mag-comment man lang o manifest. Siguro parang more on technical stuff pa lang yung more on ino-observe nila saka kino-comment nila eh. Hindi pa masyado on the process itself kasi siguro dahil maayos naman kahit paano maayos yung korte per se. So saka siguro capable din yung presiding officer kasi abogado rin. Sabi ko nga noon ang nakikita kong edge niya before was marami siyang sinulat dun sa rules. So mas kabisado siguro ng konti. So kayo, gusto ko din nga tanungin na din yun. Anong opinion nyo doon sa unang linggo ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer? Kamusta naman so far? On record naman ako, sinabi ko kahit sinong umupo dun, pwede. Kasi cream of the crop yung 24 na, yung 20, ilan na ba sila ngayon? 21, 22? Basta, parang cream of the crop naman yung mga senador eh. Kumbaga capable naman mag-preside over the proceedings yan. Although, sabi nila may edge pag abogado kasi nga mas sanay ka dun sa proseso. Pero at the end of the day, presiding officer ka eh. Ikaw ang nagmamaton dyan. So, more than capable dyan kahit sino sa kanila, sa tingin ko. O ito, punta naman tayo. Okay, kasi yun nga, nagpalabas ng video yung depensa. Okay, tungkol dito kay Zuleika. Nung pinalabas nila yun, di ba, hindi ba nagmukha na parang inamin na din nila na authentic yung buong video na yun? And hindi ba parang binigyan din nila ng motibo kung bakit nan-threaten itong si VP Sara? Kaya nga po, basa ko, hindi na nagre-direct si Attorney Ligutan eh. Tinanggap na nila yung live stream. Hindi na rin, nung una, doon lahat ng katuunong question nila eh. Pero sabi ko nga, kahit naman anong trigger yan, kahit anong bugso ng emosyon, hindi enough na reason yun para i-threaten mo yung buhay ng kahit hindi presidente, ng kahit sinong tao. Hindi mo walang universe na nakikita ko na para na magiging okay at saka maayos at normal yung ganong behavior. Saka kung iisipin natin, more than capable yung nagte-threaten. Kasi kung normal na tao lang yan, di ba? Baka hindi niya kayang gawin yung pagbabanta. Pero, pwede pa rin siyang mapanagot. Pero itong isang mataas na posisyon, tingin mo pag siya ba ang nag-threat, dapat ba palagpasin niya? Saka babasahin mo yung sitwasyon. Hindi na nga sila okay. Direct beneficiary. Hindi na nga sila okay. Ganun pa yung ibibitaw mo. After that, reinforce mo pa yung tungkol dun sa paghukay nung bangkay sa West Philippine Sea, yung mga gilit-gilit remarks. Pattern eh.
Behavioral pattern eh. So, Kumbaga, dapat Kumbaga, seryoso. may- kaya ako wala Mm. without a shadow of a doubt. Parang hindi talaga magfa-fly sa akin kung ano man ang palusot o anong sasabihin nila kaysa yung conditional threat. Yun kasi yung palusot nila eh. Parang ginagaslight. Malabs na yun o malabs. Narinig din po doon sa Zoom Kong na parang operational Romanovs po. Oo. So, anong masasabi po ninyo doon? Kasi tinatanong ng taong bayan kung paano nagsimula yun, kung ano po ba yung na yan, operational Romanovs po. Magaling sila sa ganun eh. Yung mga sowing intrigue saka ano. So, yung Romanov na yan, sabi ko, nag-ubos ng, parang inubos yung isang pamilya, parang gano'n yung dating. Pero, wala na yun, sabi ko, ito, coming from the horse's mouth. Ano pang ebidensyang hahanapin mo? Pati nga mga bata sa high school at elementary, ginagawa ng meme, saka ginagawa ng content yung parang dinadub smash na nga nila eh. Di ba? Nakita niyo yung mga Meron sa class. nakakalungkot dahil parang kakaroon tuloy ng culture of acceptance of violence. Hindi, which is, wala. Hindi katanggap-tanggap. Oo. Tama. Tapos nagtataka tayo bakit nagiging violente yung mga estudyante natin, no? Minsan kasi tinatanggap natin yung culture ng Yes. ng violence na nangyayari ngayon sa bansa. Nagagamit, parang wini-weaponize yung parang okay lang, parang ganun. Punta tayo sa mangyayari naman this week, okay, sa susunod na linggo. So merong mga bagong mga witness na haharap. Of course, na-mention natin kanina si Miss Zuleika. Haharap kaya siya this week o Well, tinignan ko yung news, aside from yung sabi niya na maghanda para dun sa Bagyo. Parang administrative concerns naman eh. Yung parang siguro kung may dadalo man o may pupuntang taga-OVP, parang nire-ready lang nila yung kwarto para maglalagay daw sila ng sarili nilang catering or coffee maker or something, parang gano'n. Siguro hindi nila type yung pagkain sa hindi nila siguro type yung pagkain sa Senate. Baka kailangan iba. Ewan ko, parang maglalagay sa sarili nilang ano? parang ganun eh. Parang Parang ganun ganun yung pagka pati coffee maker. So more on administrative concern. So tingin ko hindi pa yata nakahilera eh. Although na-mention sila ni VP na possible na mag-take ng witness stand. Pero hindi ko rin naman alam yung strategy nung prosecutors tungkol doon. Pero it's not impossible. Posible siya. Ano kaya ihahanda ng mga yun? Baka piatos, uwish. Chippy. Biggie mango. Baka gusto na may ganun yung ganda. Cheeseburger. Cater, no? Ng ano. Cheeseburger. Hindi nila nagustuhan yung pagkain sa Senate. Yun Hindi, lang. speaking of VP Sara, kasi nagpakita siya nung Martes, saglit lang, nag-isang sentence lang, tapos umalis din kaagad. Kaya ito, sa personal na opinion nyo, dapat bang harapin niya yung kanyang kaso doon at samahan niya yung kanyang defense team? Ako kasi ever since sinabi ko talaga hindi siya pupunta dun sa trial. Parang mga hearings before. Wala, baka nagpapansin lang kaya pumunta lang. Clickbait nga, sabi ko, papansin lang siya doon. Pero that might be their strategy. So hindi natin masasabi. Too early pa rin. Pero crucial tong susunod na linggo na to. Grabe. Pero mas mapapadali sana no? Kung nandun siya, katulad nun, yung inauthenticate pa yung video, pwede namang galing mismo kay Vice President Sara Duterte. Sinabi mo po ba talaga yan? Oo, sinabi niya talaga eh. Kita naman natin. Oo. Sabihin niya, No joke. Yeah. Wala, hindi ayun. Ni-reinforce niya lahat sa mga sumunod na interview yun. Tama. Pero posible ba siyang masalang sa witness stand? Well, nag-manifest si Bagyong Attorney Lorna Kapunan. At tingnan natin without giving away too much. Wala rin actually mag-focus sila doon sa mga nauna ng susunod na mga witness na ilalatag nila. Okay. Dapat pagandaan pala nila yun, si Bagyong Lorna. Ako malakas. Ibang klaseng bagyo yun. Ibang klaseng pag yun, no? Patikim pa lang ngayon yung kay Atty. Ligutan. Paano pag si Atty. Bagyong Lorna pa ang umano sa kanila? Baka Ayun.
So, sa bagay, mahaba pa naman kasi ito. Haba no? pa, oh. So, kumaga, strategy-wise, maganda din i-ano mo i-planuhin mo yung mga susunod na mga linggo at buwan mo Yes. to make the most impact. Kaya and to make the most. wag niyo masyadong pansinin kung medyo poker face yung mga prosecutor natin kasi syempre may limit din sa mga pwede nilang Oo. Sabihin. Kaya nga madalas nila ako yayain saka isama eh. Para meron interpreter. Yung mga hindi nila Oo, masabi. naman tulong. Pero klaruhin din natin yun, DS para sa mga di nakakaalam. Kasi, di ba, yung nung may nag-file ng impeachment, kayo yung nag-endorse. Oo. Pero sa actual na trial na, ano ba, wala na exactly role yung nag-endorse nung impeachment. Ganun ba yun? Hindi, syempre yung role mo, parang bill lang yan eh. Okay. Kung may NGO o nagpapalabi ng bill, kailangan may legislator na Nag-endorse. mag-endorso saka magpa-file nun. Parang ganun lang naman. Pero ako kasi, sabi ko nga, naniniwala ako dun sa 19th Congress, yung mga hearings namin dun, saka yung pinagdaanan namin dun eh, di ba? So parang katuloy naman to eh, naudlot lang yun eh. Kaya syempre, nandyan ako sa Senate kasi naniniwala ako dun sa inendorso. Yes. Kahit wala akong titulo sa impeachment trial, the unofficial spokesperson. Gusto ko yung the unofficial eh. Kasi si Zia Adjong, sabi niya siya yung official. Official. Pinapasikatan nga niya ako nung isang araw. Sabi, official ako pa. Kaya ako the unofficial. Kaya okay lang din. People's champ. The people's spokesperson. Oo, di ba? Maganda yun, Pwede. People's impeachment spokesperson. Oo, Ayun, may bagong, diba? may bagong ano si... may bagong title. Tayo na title, naglagay ng si- designation. Tayong apat lang naman naniniwala doon. Hindi, in the millions and millions Oo. na nanonood sa atin. Kayo na ang people's... Kaya na humusga. Kayo na, people's spokesperson sa impeachment. Oo, syempre. So this week, di ba, may mga witness, tapos may mga ano pa. Tingin nyo gaano katagal, ilang buwan ba aabutin itong sa impeachment? Well, siguro, ewan ko, mga 4 na buwan. Mga ganun at the very least, Haba no? pala. Mahaba din, pero tingin ko, maganda na matuldukan na sa matapos na. Matapos na, no? Kumbaga, yung schedule nito, alas 2 hanggang alas 5, alas 2 hanggang alas 6. So, para kang nanonood ng yung mga soap opera paghapon. may mga Parang drama-rama sa hapon, may no? Parang inaabangan ganun. ka, di ba? Day 17, parang mga ganun. Yun, DS Pau. Kasi syempre, marami ding mga ibang issues na nasa bansa ngayon. Ano bang Oo. kahalagahan nitong sa impeachment? Yung sinasabi, may problema tayo sa ganito, sa ganyan. Pero bakit kailangan manood ng impeachment? Bakit kailangan gawin yan? Well, accountability tool siya. So, lahat naman ng mga ibang other issues na ha-handle naman eh. Kasi kaya mo namang mag-multitask, 'di ba? Yung mga budget hearing na darating, may SONA pa tayo, yung mga bills, yung kalinga natin para makatulong sa mga pangangailangan ng health, education, kasi parang bill shock na ano yun eh, na panukala eh, para pag tumaas na naman yung mga presyo dahil sa mga unforeseen na forces, wala namang huminto eh. Tuloy pa rin naman eh, pero hindi pwedeng walang sagot, hindi pwedeng walang mapanagot, hindi pwedeng walang mangyaring ganito kasi part lahat to ng accountability. Bilang elected official o in the case of the Vice President, the second highest official of the land. Tsaka parte ng constitution to eh. Yes. Kumbaga, mandated by the constitution. Klarong-klaro yun na nagawa na nga ng Kongreso yung constitutional mandate niya eh. So, talo na tayo dito sa trial. Role na ng Oo. anong trabaho na ngayon ng Senado para Correct. i-trial ito. And kayo kapag nanood yung mga Pilipino dito sa buong impeachment trial, anong gusto nyong mapulot nila, anong gusto nyong leksyon na makuha nila or anong matututunan nila dito sa buong Well, proseso? siguro clarity, yung answers para sabi nga nila, ilang taon na lang mag-i-election na naman. Yes. Para at the end of the day, boboto na naman tayo ng
boboto na naman tayo, mag-e-elect tayo. So, siguro, makakatulong din tong buong process na to. Kung ano man ang maging resulta niyan, makakatulong pa rin yung process na to para, di ba, makita natin kung sino talaga yung mga mas capable, saka nakahanda na para tumulong din sa magpatuloy ng magagandang nagawa ng administrasyon papunta sa bagong administrasyon. Pero sabi ko nga, other than that, accountability measure talaga siya. So, maraming tanong na hindi nasagot nakahang siya nung 19th Congress. So, it's about time na we finish this part of history already. Yung punto po kasi ng mga Duterte aligned na mga politiko, may mga sinasabi, talunin nyo na lang sa 2028 yan, di ba? Pero kung iisipin nga po natin, nilagay talaga tong impeachment para Mekanismo. maiwasan yung mga pag-abuso, di ba? Totoo. Or kung may pag-abuso man, hindi na magtuloy-tuloy itong pag-abuso ng Saka mas pipiliin ko naman yung mga father ng Constitution saka yung framers ng Constitution na mga mekanismo kaysa yung mekanismo nila. Tama. Di ba? Pero sabi ni Sarah kung tama na daw yung pamumulitika. Anong masasabi? Nananawagan ngayon. Dapat tumigil na nga sila sa pamumulitika. Sila daw. Oo, actually. Maganda yung advice nila sa sarili nila. Basta tayo, focus lang tayo sa nandito tayo sa sabi ko, I still believe that we are on the right side of history, and what we're doing is nasa bounds naman ng batas yan at constitution So, basta wala kang nilalabag na batas, sa tingin ko we're doing the right thing. And sabi ko nga, no better forum for them to answer, no better forum for them to defend, no better forum na mailatag lahat to. Kasi sabi ko nga, kung ginawa nila sa hearings to before, ginawa nila sa briefings, marami nang nasagot, baka hindi pa umabot sa ganitong punto. Yes. Dapat matagal. Oo nga, for example, yung kay Kong Joel na committee, yung sa good government committee, kung doon pa lang nasagot na lahat ng mga question, baka hindi na umabot. Actually, before pa doon, briefings pa ng appropriation, yung briefings lang na Budget, with the agencies. Oo, doon pa lang, VP, the DepEd. Wala So, ano naman ang balik sa tao nun? Hindi naman pwedeng nambabraso ka lang saka parang you're bullying your way sa lahat ng gusto mong mangyari. Hindi pwede yun. Pero kung possible po kaya sa 4 na articles. So, for example, nakatatlo na. Pero nakita na talaga ng taong bayan yung ebidensya. Pwede ba yun Na isa na-stop lang? na? Oo. Posible, pero Ah. ako tinitignan ko yung parang pulso, yung Opo. parang diskarte kumbaga looking from the outside ng prosecutors. Parang gusto nila ilatag lahat Yes. Dahil naniniwala sila, equally malakas lahat ng articles. So, maganda rin talagang Makakita talaga. buklat mo lahat. Oo. Para at least yung tao, hindi naman na-tackle to, yung ganun ba? Kumbaga, So, syempre, i-push natin yun. May mga question sa mga tao Oo. Syempre, ayaw mo mabitin. Bitin, Ayaw yes. mo nang, di ba, ano tawag doon, yung inaano ka nila, Ghosting. yung gino-ghosting ka nila. Dapat finally Saka may closure. sa likod ng, kailangan may closure sa back of your mind. O, sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Yun nga, isa na yun Ano ba talaga yung... Siya yung pinakasikat talaga Oo. Sino ba talaga yun? Tapos, yung 6.7 billion na labas-pasok ng bangko, paano ba nangyari yun? Diba? Laki nun. So, parang dismaya naman kung hindi man lang natin malaman yung katotohanan. Baka naman may rason sila, baka naman araw-araw labas-pasok sila ng 1,000 dun sa bangko, Hindi di ba? nagtutugma Oo. Kahit sabihin nila yun sa glitch na 2 billion, may 4 billion pa rin yun. Napakalaki pa rin. Malaki pa rin. 4 billion na malalaki. I mean, without discussing further, yung credit transfer, nakita naman natin sa Justice. Parang ang lamig nga nung hearing na yun, biglang lumamig sa loob ng Yes. ng People Center nung araw na yun nung natapos yun. So, parang ang tahimik ng internet nung araw na yun. Ako yun talaga sa akin, parang yun yung medyo nagkumbinsi pati sa mga kasama namin to vote for the
the impeachment. Kaya So, unanimous talaga yun eh, no? Malaki, sulit yun. Mahirap i-dispute eh. Pati yung mga yung mga bank records, yung mga ano. Diba? Kasi Mahirap talaga. hindi mo maano yun eh. So speaking of na latag lahat ng articles ko, nakita lahat ng ebidensya, tapos may nag-no na senador. Ano kayang masasabi niyo doon, Kong? Isa lang na senador? Oh. Hindi, ano yan, medyo mahaba pa talaga. Oo. Oo. Baka ano yan, blood is thicker than Siyempre, hindi na maano ng taong bayan, hindi na sila makaulit-ulit. Makikita naman ng taong bayan eh. Oo. Iboboto. Sabi ko nga, may nagpupulso yan. Mm. Baga. Saka syempre, at the end of the day, the evidence will speak for itself. And ako, personal ko lang to, being the unofficial. Tingin People's ko, spokesperson. the people's spokesperson. The unofficial spokesperson. Tingin ko, the evidence is enough. Yun. Mabigat na yun. Kung itong mga sinasabi nila Sara Duterte, laging sinasabi nila blood bath, di ba? Maganda na hilig niya sa blood. madugo, ganyan. Bloody. Tapos, ngayon, di ba, recently lang kanina binanggit natin, di ba, yung kampo nila, may mga sinumite na ng mga petition sa Korte Suprema, di ba, para ipatigil yung Hearing. yung trial, di ba? Dati Oo. pa ganun na ginagawa nila. Anong ibig sabihin ba para sa inyo to? Parang takot ba sila? Bakit gano'n, no? Laging Hindi, pinapahinto. yung mga sinasabing bloodbath na yun, parang threat pa rin yun eh. Pananakot yung dating nun, saka intimidation yung dating eh. Kaya nga sabi ko, pati yung mga statements parang may threat yung dating eh. Kaya nga. So parang article 4, siguro article ano yun? Pasok pa rin sa Article 4. 4.1. Parang ganun. Hindi na. Kasi sabi ko, ang hilig sa blood eh. Puro blood yung lumalabas. Sabi ko, dinuguan. Sabi ko, wag naman silang mang-intimidate, mambuli, mantakot through their statements. Eh, nandyan na yung impeachment eh. Gumana na yung mekanismo. Buhay na buhay yung kaluluwa ng konstitusyon. Yes. Hindi mo na maano yan. Mapipigilan. Nag-umpisa na nga eh. Parang So, pinapatunayan lang nila na marahas talaga rin sila. No? Patigas. Eh, mahirap mong takutin yung mga matagal ng takot. Hindi na nakakaramdam yun. Di ba? Yes. Oo. Ayun, so, ayun. Any final message, DS Pau, para sa mga kababayan natin? Yun, sa inyo, sa The people. Ilocos region and sa Yes. buong bansa na rin. Yes. Sa amin, syempre, message ako sa mga taga-probinsya ko. Sabi ko nga, pasensya na, medyo busy ako. Usually, nandyan ako weekly eh. Pero ngayon, nakatutok lang tayo ng konti dito at paparating na rin yung zona. So, patuloy na na panuorin natin, saka makialam tayo, magbigay ng komento, kay critic man yan, positibo o negatibo. Basta, ang importante, may taya tayo sa nakikialam tayo dito sa mga prosesong to. Hindi lang po sa impeachment, pati sa paggawa ng batas, pati sa mga programa ng gobyerno. Kasi nga, ang gobyerno natin, nagtatrabaho naman para sa atin. So, sabi ko, patuloy na gawin natin pulutan itong mga nangyayari ngayon. Importante po na nakikialam yung taong bayan. Thank you very much, DS Thank you, Paulo. thank you. Ayun. So guys, thank you very much for joining us. See you po sa next episode ulit ng ating podcast. And tuloy lang natin panoorin yung impeachment kasi nagsisimula pa lang tayo. Kumbaga, mas marami pang exciting na mga ganap ang mangyayari sa mga susunod na. Papunta pa lang sa exciting Papunta pa lang tayo sa exciting part sa impeachment. So, in behalf of Balitayan Kaalaman and RJ Angeles, this is Mark Gamboa. Thank you very much. See you po sa next episode. Salamat po. Bye-bye. Let's go!